naging interview ng isang YouTube channel na may pangalang Models of Manila TV kay Mayor Vico Sotto ay may natakil nga silang mga importante na naganap noong halalan o noong nakaraang halalan. Isa na dito ang natanong kay Mayor Vico Sotto kung may idea ba ito kung magkano ang nagastos ng kanyang katunggali sa pagka-mayor noong halalan na si Sara Diskaya. Tinanong siya ng interviewer kung sa estimation daw ba ni Mayor Vico Sotto magkano ang ginastos ng mga Diskaya sa halalan para kalabanin siya sa Pasig. Ayon kay Mayor Vico Sotto, hindi niya alam ang exact figure, of course. Kung magsasabi siya ay parang hearsay na yon. Pero sa laki ng ginastos ay hindi daw ito bababa sa B. Grabe din ang eagerness na matalo ni Diskaya si Mayor Vico Sotto noon. At narito ang disappointment na sinabi ni Mayor Vico Sotto. Ayon sa kanya, naputol na ng Pasig ang ganong sistema sa politika, ang gumagamit ng limpak-limpak na salapi. Dahil obviously, kapag ito ay naupo, ang ginastos na napakalaking pera ay magiging ROI o Return of Investment. Ayon kay Mayor Vico Sotto, naputol nila ang ganong sistema sa Pasig. Kaya naman, kahit na naglabas ng napakalaking pera si Diskaya, 300,000 mahigit na boto ang nakuha ni Mayor Vico Sotto na hindi naglabas ng ilang sentimo, umikot sa Pasig, kinamusta ang mga Pasigenyo at sa kanyang ilang taong termino ay ipinakita niya ang tapat na pamumuno. 300 plus na boto over 26,000 na nakuha ni Sara Diskaya, na ibig sabihin hindi napasilaw ng pera ang mga taga-Pasig, kundi mas pinili nila ang mahabang magandang serbisyo na naramdaman nila sa pamumuno ng batang mayor na si Vico Sotto. Sa comment section, hindi mapigil ng mga netizen na mag-react at ayon sa kanila, isa na raw ang pinakamatalinong botante sa buong Pilipinas ay ang Pasig dahil napaka-bless ng mga ito sa kanilang leader at tinignan ng mga taga-Pasig ang mabuting nagawa ng kanilang mayor. Say ng comment na ito, I'm from Mindanao and I can say that ang pinakamatalinong botante sa Pilipinas ay mga taga-Pasig. Ang swerte nyo at may leader kayong Vico Sotto. Kaya naman, hindi na nag-aalala si Mayor Vico Sotto na siya ay matatapos na ang termino sa pagiging mayor dahil alam niya na inaitanim niya sa puso at isip ng mga taga-Pasig na maging matalino sa pagboto at alamin kung sino ang tunay na may malasakit. Ang pagbibigay ng ayuda sa tuwing eleksyon ay naputol na nga dahil dito kay Mayor Vico Sotto. Well, say pa ng ilang mga netizens sa nasabing interview ni ito, bilang isang ina, I can't imagine ang pag-alala ni Miss Connie para sa safety ni Mayor Vico. Napakatapang ni Mayor. Pagpalain po kayo at ingatan lagi kayo ng Diyos. Dahil kay Mayor Vico Sotto kasi nalaman ang mga laki ng kickback na nakukuha ng ilang mga politician. Well, yan ang ating showbiz snap update. Thank you for watching. Images are all ready to the rightful owner.